Good morning. Welcome to my YouTube channel. Ito ay naisipan kong tawag nito, mag-video, no? Kasi nabasa ko, sabi sa Facebook, sabi, dumating na ang gasolina order ng Davao government galing Brunei. So, chinecheck ko kung totoo ba. So, ngayon lang to kanina ko nabasa. So, sinecheck ko ngayon. Today is March 22, 20, Sunday. Sinecheck ko kung totoo. Hindi pala totoo, fake news. So, yan City Information Office spokesperson Harvey Lantis said there is no official information or agreement regarding any oil supply deal between Davao City and Brunei. The clarification came after claims circulated on social media about a supposed oil supply arrangement. Okay, tapos ito, tingnan natin to. Davao City Government, tingnan natin to. Yan. Davao City local government has clarified that there is no expected oil supply from Brunei. City Information Office spokesperson Harvey Lantixi said there is no official information or agreement regarding any oil supply deal between Davao and Brunei. Yun nga, so galing sa Davao yan sa lantaw ni Bay. This issue surfaced amid continued increases in fuel prices, raising public concern. Okay, so we have no information regarding the alleged oil supply. So galing sa city government na yan ng Davao. So yun ang sinasabi. No? Ang tanong ko lang, bakit ba pagdating sa mga issues about Davao, maraming mga lumalabas na mga hindi totoo? I do not know who is behind, no? Sino bang, sa tingin niyo, ba't ba ganun? Sa last week, nabasa ko din na sabi, nagpadala ng eroplano si Mayor Basti doon sa Middle East. So ito yun, no, it is false that Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, not a congressman, sent a plane to fetch OFW from the Middle East. Social media post making this claim used a 2023 video of the plane landing in Toronto, Canada, and the story is misleading. Kita mo? So, ang ginamit para patunayan yung claim na nagpadala ng aeroplano ay yung video noong 2023. Yun. Tinicheck ko rin sa Google, di rin totoo. Tapos, dati-dati pa, mayroon din akong nabasa na napauwi na si former President Duterte. Chine-check ko rin sa Google, kaya akala ko totoo. Hindi rin. So, marami pa akong ano nga ba yung iba pang na-check ko na nabasa ko na akala ko totoo, hindi pala. So, who is behind this? Sinong nasa likod niyan? Bakit, if you're trying to kunyari, ang purpose nyo ay gusto nyong mapaganda ang imahe ng city, Davao City. Siguro nga, ang intention nyo din para mapaganda, para automatically, sino bang makinabang? So, siyempre, papakita nyo na powerful, na talagang ang lakas pagdating sa ganito. Pero yung mga taong, sabagay, kung marami naman ang hindi nagbasa, marami namang hindi resourceful, walang access sa internet, hindi sila makapag-check, fact-check, no? Kung totoo ba ito o hindi. So, kakalat yun. So, fake news pala ang pinakalat nyo. So,
masakit sa loob ng mga may alam na marami kayong nadaya, maraming napapaniwala niyo sa pinagsasabing hindi naman totoo, 'di ba? So, para sa akin talaga ano, masakit sa loob 'yan na a lot of people are believing what you are telling or who is behind this, which is not true, 'di ba? So you're fooling the Filipino people. Marami pa naman na basta lang naniniwala. Para sa akin, dapat yung totoo. If you want to have a leader na saan nanggaling yan, dapat yung totoo galing sa mga taong sumuporta na totoo, hindi yung mga taong namimiki ng mga kung anong pinagsasabi na hindi totoo. Diba? So sa tingin ko, ako wala akong, simpleng tao. Pero I tried to really give the correct information. Diba? We are feeding lies to the people. I'm not saying sino yan, kung sino nasa likod nito. 'Di ba? Bakit why you keep on telling lies? 'Di ba? Ang dami pa namang mga Pilipino na basta nadinig sakay na agad. 'Di ba? How can we can have a government? Paano tayo magiging bansang asinsado kung ang marami sa atin ay naniniwala sa mga hindi totoo, 'di ba? Masakit pa naman diyan ang gagaling ng mga walang alam, ang gagaling magsalita ng mga masasakit sa kapwa, 'di ba? Kaya ang mundo natin napakagulo na dahil sa daming mga magkakaibang opinyon. Sana na ang marami sa atin paiiralin ang totoo, 'di ba? Marami tayong naririnig, dami, di ko lang nilista no kung ano, pero basta mga balitang ano, ang daming hindi totoo. Ano pa ba yung ito lang ang masasabi ko no, na walang masama nga pagka may nabasa ako na hindi daw trabaho ng congressman o sa kongreso na mag-impeach. Ang itrabaho daw sa kongreso ay magawa ng batas. Tama yung portion na ang pinaka-trabaho talaga ng, kaya nga legislator sila dahil they are to legislate, they are to formulate a law. Okay? But, pagdating sa impeachment, ang impeachment kasi ay binuo sa konstitusyon para mabigyan ng pagkakataon ang sino mang mataas na opisyal na mga impeachable kung tinatawag, na pwede silang, yan ang kapaparaanan na binigyan ng kapangyarihan na kapag may i-complain ka, complain lang. Hindi naman ibig sabihin pagka kinomplain ka, guilty na. Meron lang tao, kunyari, na napansin na mayroong questionable kang ginawa, impeachable na ginawa bilang mataas na opisyal. Sino ba ang mga impeachable? We have impeachable meaning sila yung pwedeng tanggalin sa pwesto nila pag napatunayan. Saan ba sa kapaparaan sa anong tawag? Impeachment nga. So, sinong binigyan ng kapangyarihan sa konstitusyon natin? Kapag may complaint, kahit ordinaryong tao ka, punta ka sa kongreso, ano mo yung complaint mo, tapos pag ordinaryong tao ka, pwedeng kahit isang congressman na mag-back up dyan, mag-endorse doon sa complaint mo para dinggin. Okay? So, dinggin yan sa Committee on Justice muna. Pag napatunayan, pag nakita ng Committee on Justice na may kahit paano, mayroong basihan ka kung ba't mo in-erase yung question na yun, ni-raise mo, dinggin ng kongreso yan. So, kapag yun nga, merong basihan, ifo-forward yan sa Senado. Tapos ang mga senador ngayon, ang mag-trial nandun. So, hindi totoo yung sasabihin na hindi trabaho.
Pero hindi talaga yung pinakatrabaho nila. Ang trabaho talaga nila ay gagawa ng batas. Pero kapag may mga complaint doon sa mga officer natin na impeachable, inatasan ng konstitusyon na diyan gagawin sa mag-initiate sa Kongreso. So trabaho nila 'yon. Okay? So mayroon din nagsabi na inuna ang impeachment kaysa sa pag-usapan ang mataas ang presyo ng gasolina, so nagtaasan na lahat. So sa Kongreso o kahit sa Senado, may mga committee yan. Hindi pagka may problema pagdating sa tulad yan, nagtaasan ng presyo, hindi lahat ang congressman mag-focus na doon. Ang mag-focus dyan sa anong concern yan ay yung committee. Example, kung nagtaas ng gasolina, sino ba ang committee, sino ba ang involved nun? So pagka gasolina, so more on paano makagawa ng paraan. So Committee on Ways, mga kapaparaanan and Means, di ba? Committee on Ways and Means, kung ano ba yung may committee ng ganyan. O kaya Committee on Finance kasi involving money, di ba? So yung ibang mga nangyayari sa buhay na may concern tayo, hindi naman may problema tayo sa gasolina. Lahat na lang ng congressman, gasolina ang topic kasi may mga commissions, may mga committee yan na importante doon sa ating kabuuan. Example, yung mga kunyari may baha. So, hindi Committee on Justice ang mag-usap dyan. So, Committee on kung mayroon bang sariling committee ng flood control or basta ganun. May mga committee yan, hindi ibig sabihin na kapag may problema, lahat pag-usap tungkol dyan. So, committee muna, then pag-usapan sa plenaryo. Yun ang lahat na. Kung anong comment mo doon sa mga investigasyon, anong comment mo doon sa mga kapaparaanan na nabuo nitong committee na yon na in charge para dyan. Parang sa bahay, pagka may kanya-kanya tayong committee sa bahay, example, ang tatay ang kunyari magtrabaho, ang naiwan sa bahay, yung nanay, kung walang trabaho yung nanay, taga-asikaso sa anong dapat gawin, taga-laba, taga-saing para sa pagkain. Yung anak, anong gagawin? Kung nag-aaral yan, focus sa pag-aaral. O di ba? So may kanya-kanyang hindi ko mo concern sa pamilya, lahat kayo. Di naman tayo lahat. May kanya-kanya tayong gawain para maging mabuo, para magampanan natin ang anumang kailangang gampanan sa buong pamilya. Ganon din ang bansa. So may kanya-kanyang mga inatas na dapat mong concern. Alam mo, agawan mo yung siya yung Committee on Finance, ikaw sa Justice, makikialam ka doon na hindi naman ikaw yung in charge doon. Hindi sinapawan mo siya. Diba? So yun. So ang ko lang, sana magtulungan tayo. We don't have to make something that yung sobrang kabaliktaran. Pwede rin naman na ayusin mo lang yung nakita mo, pero hindi yung example, magsalita ka kaagad ng mag-conclude ka, hindi naman totoo. Sabi, ay ganito siya, gano'n. Wala ka namang ebidensya, narinig mo lang. Hindi tama yung gano'n. Di ba? Pero pwede mong erase yun, pero wag mong sabihin, alam na alam mo. Para totoo, nalinig mo lang. Pwede mo sabihin, uy, ganito yan. Sabihin mo na, ang pagkakaalam ko, sabi ni ganito. At least merong leeway na mag-isip yung tao na baka naman hindi totoo. Hindi yung sure na sure ka. Di ba? So para sa akin, yung sa totoo tayo, don't make a certain thing credit doon sa isang bagay na hindi naman totoo. Di ba? Para ang palilitawin natin yung kung ano ang totoo. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng
magandang idea kung nararapat ba, 'di ba? O ano dapat nating gawin, 'di ba? Gano'n. So, kayong mga sumusuporta sa Davao example, okay naman 'yun. Pero susuporta ka, pero wag kang mang-fake news, 'di ba? Ano, 'pag sinabi mo, may nabasa ako na, ano ba 'yun kanina, na nag-alok ang Brunei na magbibigay ng gasolina, hindi kasama ang Pilipinas. So chine-check ko sa Google 'yun. Kasi doon sa Google ka makakakita ng mga anong mga regarding diyan. Kasi lahat ng mga nangyayari, ng official na nangyayari, nasa Google mo makikita. Kasi may mga contributors diyan. Okay, so nakalagay doon. So chine-check ko. So is Brunei offering ganito, excluding the Philippines? Ang nakasagot doon, ah, ang kuha natin kasi sa gasolina sa Brunei at saka sa 2% lang. Okay, tungkol naman sa Brunei issue sa langis, no? Brunei has not offered a direct large-scale oil donation to the Philippines during the Iran-Israel crisis because it produces a relatively small amount of global oil and often imports refined products, limiting its capacity for massive emergency support. The Philippines is currently identifying and negotiating with ASEAN country partners, including Brunei, for potential assistance, but direct, instant, or, or large-scale free supply unlikely given the small-scale nature of their production. So, konti lang ang production nila kasi nga sila daw ay nag-import din ng anong ini-import niyan? Open imports refined products, hindi yung crude, no? Refined products limiting its capacity for massive emergency support. Okay, so limited production capability, Brunei produced approximately 102,677 barrels per day of oil as of 2024, ranking only 46th in the world. This is a tiny fraction of global daily demand. O yun. Iisa ata yung Brunei and Malaysia. So 2% lang sa total nating pangangailangan na kinuha natin ay 2% lang sa kanila. So ibig sabihin, alam ng Brunei na hindi talaga di tayo sa kanila kumukuha. Kasi 98% sa pangangailangan natin ay sa Middle East natin kinukuha. Yun ang kung sa atin pa yan, suki natin yun. So, kung ikaw yung alam ng kapitbahay mo na may suki ka, so alam mong priority kang aalokin, alam naman nilang may suki ka. At alam mo naman na 2% lang sa'yo. Ibig sabihin, you offer more sa suki mo. Di ba? Lalo na kung alam mong konti ang kailangan, kaunting meron ka. Sino ba ang alokin mo? Di siyempre yung umaasa sa'yo, hindi naman umaasa sa'yo, di ba? Kunyari, kung konti lang yung mo, alam nga naman, kunyari, may pera ka, 100, papahiram mo, alam mong maraming manghihiram, i-alok mo ba yun doon sa, alam mong, sa iba siya nangungutang? Di siyempre, i-reserve mo doon sa suki mo na doon talaga sa'yo lumalapit ng mga kailangan nila. Parang ganon yun. So, parang pinapalabas kasi na pangit ang Pilipinas, kaya hindi inalok ng Brunei. False, na naman yan. You're giving negative impression. Di ba? Yung mga ganon ba? So, dapat tayo, yung sa totoo, okay? Wag magbigay ng negative. 'Di ba? Maglagay ka ng negative sa bagay na
di naman totoo. So ano ang intensyon nun? Parang you're trying to insinuate na ang bansa natin ay hindi nagustuhan ng ganito. Hindi naman ibig sabihin nun. Sa ibang aspeto, Pilipinas at ang Brunei ay may close economic tie. Close yan. Di nga lang sa pagdating sa gasolina. Okay? So, yun lang. So, maraming salamat sana'y huwag kayong magalit sa akin kung ano man yung saan kayo pabor. Ang sinabi ko lang ay totoo. Okay? So, sa totoo lang tayo. Let us spread the truth. Pero hindi mo naman kailangang sabihin yung negative na ikakasira din sa side mo. Huwag mo nalang sabihin, pero huwag na lang. Kaysa yung gagawa ka ng hindi totoo. O, di ba? Hindi rin naman tama siguro yung iano mo yung negative sa'yo. Dapat hindi. Hayaan mo na lang yun. Pero maggagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi totoo. Parang hindi maganda. Di ba? Okay.